Update pa rin po tayo sa epekto ng lindol sa Mindanao. Makakausap natin sa puntong ito si Governor Reynaldo Tamayo Jr. ng South Cotabato. Good morning, Gov. Si Joshua Garcia po ito ng Rise and Shine Pilipinas na PTV. Magandang umaga man, Diyos, at sa mga tagapanood, tagapakinig natin nandyan, isang napagandang umaga sa ating lahat. Gov, kumusta po kayo dyan sa South Cotabato at kumusta po ang sitwasyon ng ating mga kababayan dyan? So far, na-stabilize naman, stable naman dito sa lalawigan. Meron lang isa kaming barangay kasi na malapit sa General Santos City na kanina madaling araw lang na i-report na meron palang isang missing doon sa may landslide area ng Barangay Maan Tibuli, boundary ng General Santos. Pero ngayong umaga ay andun na ngayon yung ating mga rescue dogs, search and rescue dogs, para malocate agad yung isang pinaghihinalaan natin na missing na tao. Pero so far, dito naman ay naibalik na natin yung operation at ito ngayon, medyo nasa sitwasyon na tayo kung saan ay minamanage na lang natin na talaga magiging okay na ang takbo. Okay. Gov, gaano po kadalas na nararamdaman ang aftershocks sa ngayon dyan po sa inyong lugar? Kagabi meron pang mga aftershocks eh. Pero ang naitala na medyo mataas-taas ang intensity ay kahapon, mga bandang 11 o'clock in the morning na nasa 5 intensity 5 pa. Pero ngayon may mga pakunti-kunti naman, hindi na nga masyado nararamdaman ng mga tao, pero recorded pa naman ng ating analyzer, ng ating equipment na talagang meron pa mga aftershocks. Okay. Sa mga pinapakita niyo pong video dyan sa South Cotabato, saan-saan po yung mga lugar na ito na labis na napinsala? May mga nakikita po tayong tulay at mga gusali. Halos lahat kasi ng mga munisipyo sa lalawigan, meron talagang mga damages, may mga 3-story buildings at may mga 4-story buildings rin na talagang hindi na pwedeng magamit, total damage na talaga. At maliban dyan, maraming mga bahay na nasa mga remote areas na talagang totally damaged na rin talaga yung mga bahay nila. Sa ngayon kasi meron tayong mga 3,740 or more or less 4,000 na mga household na affected. At naitala na rin kahapon na meron tayong 257 na injured at tatlong casualty, At maliban dyan sa tatlong casualties, meron pa tayong isang hinahanap ngayon na missing. So, okay, ito yung sitwasyon. Pero kagandahan kasi dito sa amin, Diyos, pagka tama ng lindol kasi, automatically, na-perform kaagad yung pinapractice namin na movement ng Ardana namin. So, ang ibig sabihin, yung Rapid Damage Assessment and Needs Analysis team natin ay talagang kaagad na i-deploy sa kung saan sila na-assign. Okay. So, within 4 hours after ng lindol, ay talagang naibalik na kaagad yung operation ng mga major areas, kagaya ng hospital, jail, at yung ating mismong Kapitolyo. So, nung naibalik ito, mas napabilis sa amin at napadali yung recovery ng aming lalawigan. So, sa ngayon, medyo na-stabilize na namin, balik trabaho na lahat, at kahit pa paano, medyo okay ng sitwasyon dito, maliban na lang doon sa inaanap natin na missing person sa Barangay Maan. Okay. Gov, balikan ko yung nabanggit mo na humigit kumulang 4,000 household. Kumusta po ang lagay ng mga ito? Karamihan dito, Diyos, nasa mga kapitbahay na nila. Kasi kagandahan dito sa South Cotabato, wala masyadong evacuees na nasa mga evacuation center natin. Although, hindi man natin maikaila na dito talaga sa amin, may mga malalaki kaming evacuation center na kumpleto naman yung facilities. Ang problema, hindi na na-maximize dahil talagang yung unity ng mga South Cotabateños talaga ng ibabaw na nagkakaroon ng adapt-a-family. So yung mga na-damage na mga bahay, inadapt ng kapitbahay, inadapt ng kamag-anak. Okay. So andoon na kami ngayon sa pagdi-deliver na lang ng mga relief goods doon mismo sa mga bahay na kung saan sila nakatira ngayon. Alright. Pero
tomorrow, magdi-distribute na rin tayo ng assistance na galing sa national government na pera doon sa mga natamaan ng bahay, natamaan yung mga bahay at may mga damages. Okay, maagap po. Maganda pong marinig na maagap po ang South Cotabato. Kamusta naman po ang supply ng tubig, kuryente at telekomunikasyon? Nagkaroon po ba ng problema o naibalik na ba? Ay, ang kagandahan kasi dito sa Ardana kasi natin, meron talagang team na naka-assign. So right after ng lindol ay talagang takbo na kaagad yun, nag-evaluate na. At dito kasi sa amin, in every purok, meron kaming 10 responder na directly konektado sa Ardana. Naka-connect sa provincial government. So anong nangyari, napabilis natin na na-repair yung mga poste na nasira. So after 4 hours, naibalik natin yung kuryente, naibalik natin yung tubig dahil may naka-assign doon ng mga Ardana team sa mga areas na yon. So ang ibig sabihin, after 4 hours, malaki na porsyento ang na-revive namin. Siguro nasa 65. Ngayon, after 10 hours to 12 hours, halos 100% na naibalik yung kuryente at tubig dito sa aming lalawigan. Okay, that's good to hear po. Well, Gov, sa ngayon po, ano po ang pinaka-kinakailangan ninyong tulong? Ang kailangan lang kasi talaga ngayon, sobrang daming nadamis kasi ng mga roads, bridges, may mga road slip, may mga talagang yung daan ang problema namin ngayon. Dahil nga sa kailangan namin may pagpatuloy yung mga economic activities, at alam natin na yung South Cotabato kasi sa agricultural area, ngayon yung mga produkto namin mga magsasaka, nahirapan sila magpababa na kanilang mga produkto dahil may mga tulay na bumagsak. Ginawa namin ngayon, gumawa kami ng mga detour, gumawa kami ng mga diversion road, pero ito ay temporary lamang. Ibig sabihin, band-aid solution dahil hindi naman makapasok yung mga malalaking trucks na mag-haul sana ng mga farm products natin. So nagkakaroon ng double handling, nagkakaroon ng additional cost sa mga transportation cost ng ating mga products. So kailangan ito mabigyan talaga ng agarang permanent solution. Ngayon nag-uusap kami ng national government kung paano mapapandingan ito at may balik sa normal na daan para kahit paano makakabawi kami sa economy at economic activities meron ang lalawigan ng South Cotabato. Okay, Gov, hangad po namin na mabilis ninyong pagbangon at ng inyong nasasakupan. Panghuli na lamang po, mensahe po ninyo sa inyong mga kababayan. Sa ngayon, kami nananawagan sa mga South Cotabateños at sa mga naabutan ng mensaheng ito. Na sa ngayon kasi patapos na kami sa lalawigan, kailangan rin naman ulit namin magkaisa para makatulong sa mga karating probinsya na meron tayo. So nagsisitap na tayo ng mga team para papasok na sa ibang lalawigan para naman makatulong tayo sa ating mga kapitbahay, lalong-lalo na sa General Santos at sa Sarangani. So sa kung sino pa dyan na merong may ambag, magtulungan tayo, mag-ambag-ambag tayo para makatulong tayo at kahit papano, palagi natin tandaan kung ang reason kung bakit agarang tayo nakabangon kaagad dahil sa pagkakaisa meron tayo. Kaya panawagan, ipagpatuloy natin yung pagkakaisa na yan dahil walang pagsubok na hindi natin masusolusyonan or walang pagsubok na hindi natin kakayanin kung tayo nagkakaisa. Kaya patuloy ang pagkakaisa mga South Cotabateños. Alright, maraming salamat po sa inyong oras at sa update, Governor Reynaldo Tamayo Jr. ng South Cotabato. Ingat po kayo dyan.